base. So yun nga. Tingin mo ba mas okay na naging Lunox na lang somehow yung ano doon, yung Kagura? Para kasing yung damage nila doon, sustain damage, yun nga lang walang burst. Ano sa tingin mo, Nomad? What are the best things na pwedeng i-ano pa dito ng Geek Fam? Nadalhin. Kasi I really want to see na mag-thrive dito yung Geek Fam eh. Agree ako sa mag-pick ng kahit sinong hindi maayos sa meta. Oo, magkakatch up yung SGD Omega, pero pagdating sa laban yung Faramis, wala rin siya masyadong nagawa. So, paano pa yung mga ibang unorthodox heroes out there? Might as well just play it safe this time around and pick around your strengths and pick around synergies na maggagana para sa buong team nyo. Kumbaga yung unorthodox pick ng Faramis, no? Pero the reasoning ba ng Faramis is parang just to go all out? Kumbaga, let's YOLO it into the point na kasi kadalasan naman nakikita ko nagfa-Faramis, parang medyo yung lineup nila talagang pasugod. Kumbaga, regardless na mamatay sila, as long as nagre-revive naman yung mga key heroes nila, tuloy-tuloy, kumbaga objective. Kaso hindi nila yun nagawa kasi technically wala silang nabasag. So, ngayon, I would really agree with Chantel na back to basics nga talaga yata dito, Geek Fam PH. Pero ito, SGD Omega will be the one na magbaban dito ng Selena. Do you think worth na magiging counter yun ng Geek Fam? I think Courtesy is one of the players dito ng Geek Fam na isa sa mga mahusay na gumamit ng Selena. Tama ka dyan. So, at saka Selena din dito for SGD Omega naging effective para sa kanila. So, kung hindi nila makukuha ngayon, might as well ban para hindi na maging factor pa para makontra sila. For Geek Fam PH, strict sila dito with tama, Natalia. Tama yung Natalia kasi since nabanisan Selena, sila yung nagkokontrahan usually. Abyssal Arrow, tapos yung paglalakad, walking words ni Natalia dito, counter agad. So, tama lang kasi if ever na makuha dito yung, di naman si Natalia, most probably, SGD Omega will take this Natalia. Definitely. Inisip ko lang siya. I mean, siguro personally for me, parang ang nagiging meta natin dito ngayon sa going dito sa pinakabagong update is the one who gets the map control. Actually, rotation is hindi na, yung rotation mo nagbabase depende sa map control mo. So yung mga hero like the Selena na merong mga Abyssal Rapta to widen your vision, tapos Natalia is a permanent ban. It's the reasoning then of because of vision. Doon nagsi-circulate yung mga lineup ng mga players natin dito. Pero given dito wala maka-out dito. And I don't think the new hero Marksman is already up this week. Tingin ko it's gonna be next week pa natin siya makikita. What do you think dito? Still, Geek Fam PH, Kufra, Esmeralda, sila naman ang gagamit ng Esmeralda, which is isa rin sa key factor. I think Toshi gumamit kanina. Nomad, what do you think? Maganda ba tong mga first two picks ng Geek Fam? First two picks ng Geek Fam, safe. Sobrang safe nito para sa kanila, which is okay. Kufra can set up a big revenge and then to a big rage, and then si Esmeralda papasok siya with a Falling Star Moon, instant burst kagad ng damage yun para sa kanila. Pero ito, no, I mean Claude still, I mean talagang ino-open lang siya. Would you think, Shandel, na mas okay na sana kinuha na lang siya ng Geek Fam, or they really don't respect the Claude? Talagang ang tingin nila sa Claude is gumagana lang siya, it's because the key factors such as yun nga na yung Selena and yung Atlas kanina on the first game. So, any thoughts about that, Chantel? It's either kinuha na lang sana nila or binan nila kasi very effective to for SGD Omega, not unless kumuha sana sila na dito ng sa lineup nila ng Lolita or either Daddy. Pero ito, si Valier, yes, is a good counter pick dito para sa isang Claude as long as sakto yung kanyang searing turret dito para mabuga palayo yung Claude whenever napapasok siya with the Blazing Duet. Would you gagamit pa sila ng Marksman dito? Para Nomad sa Geek Fam? Would they still go for like a Bruno na medyo slow farm tapos mag-scale up na lang to the late game? As long as Valier's there to keep Bruno safe, yeah, go for it. Kasi ang big factor talaga na si Bruno, hindi siya namamatay sa laro at nakapag-farm siya. If Valier can provide that to the Bruno, that's more than enough for Geek Fam to come back and potentially force a game number 3. Yun talaga. Kumbaga,
ano na to no? Nilapag na ng Geek Fam dito kung ano talaga yung mga key heroes nila. Pero let's talk about naman dito SGD Omega. They are on the driver's seat dito sa series na to. 1 game away to take it at 2-0 at ito yung isa rin to sa pinakakailangan nila to bounce back sa top 5 natin and properly supposedly makabalik sa upper bracket. Chantel, you actually pick SGD kanina, tama? So, dito for Geek Fam, actually, maganda yung ano nila. First 3 picks nila, kailangan nila makakuha dito ng hard hitter. Kasi may hirapan silang kontrahin agad dito. Lalo na yung Uranus, actually. So, pwede sila mag-carry for Geek Fam PH kahit na medyo na nerf ang kanyang ano. Pero anyways, so pantapat lang din naman nila dito for the Droid on the side lanes. On the sideline. Sa ganitong lineup ng Geek Fam, I think they still gonna go for a marksman dito. Hindi pa lang sila ganon ka-sure. Pero binan ng SGD, gonna be the Ling. So, still Atlas would still, parang halos hindi naman nabago, no? Yung lineup ng SGD Omega. Medyo nawala lang yung factor ng isang Selena. Nomad, going dito naman sa, wow, they're gonna lock dito yung Angela. Angela. Wow. It's gonna be the second time around, no? I mean, starting since yesterday, Rebo from Bren Hughes, Angela. Parang nagbabalik nga yata. Any thoughts about this, Nomad? I mean, Angela making a comeback dito sa pagbabalik ng regular season. Kung mag-heart guard kasi si Angela kay Claude, napakalaking bagay na yan na isang blazing duet. Tapos kung ang gawin na Geek Fam, hindi nila mapapatay kaagad si Claude. Napakaganda talaga ng pagkabalik ni Angela lalo na talaga naging viable na si Claude saka si Granger at the same time sa meta natin. Yeah, definitely. Pero ito nakikita ko dito, Geek Fam PH has an advantage for the early game. I would like to start with you, Chantel. Your prediction on the second game. I'll still go with SGT Omega. Kasi yung Angela dito, kumbaga sobrang good siya kahit sino pwede niyang pasukan if ever with the heart guard. Tapos yung kulot nila on that game number 1, sobrang ganda na nakita natin na performance. And for Geek Fam PH, siguro hindi masyadong sakto dito yung Claude, yung Granger as a marksman for their lineup. Kasi matagal pumitik yung damage niya kasi mabagal. Masakit lang siya pagka sumakto yung Death Sonata na 3. Pero pag yung normal free hit, medyo lugi ang isang Granger against sa Claude. Yon. But how about you, Nomad? Mukhang may SGD. Chantel still gonna go for SGD. How about you? Mukhang magiging balimbing ako dito. Hindi mali yung pagpili nila kay Claude kay Haji. So, I believe in the Haji Claude. Ramdam mo talaga. I mean, it's not just because of Haji. Talagang yung hero, parang ilagay mo to anyone na mga marksman. Lahat naman dito sa MPL natin sa marksman, talagang individually magagaling Pero the hero itself, talagang andaling mag-rotate ng mga hero around it. Pero yun na nga, looks like anonymous nga yata ang decision natin. So, SGD 2-0 over Geek Fam. Gusto ko naman ngayon marinig ang sasabihin dito ng dalawang Double B, Prof B, and Baymax. Take it away. Thank you very much, Kuya Rob Luna. At nagbabalik nga tayo para sa Game 2 ng SGD Omega laban sa Geek Fam. Siyempre kami dalawa pa rin ang magiging caster ninyo. I'm your friendly gaming companion, Baymax. Kasama ko pa rin ang napoging Prof B. Ayun. So, ayun. Kaya nag-usapan natin, another Claude na nakita natin. Nagiging problema na naman to ng tawag dito ng Geek Fam. Kasi kanina, hindi na nila napigilan Diba? Ngayon, meron pang Angela support. Kapag nag-blazing duet yan, parang may auto Aegis. Diba? Pagka nakapasok or nakasanib sa'yo si Angela, parang kaka-Aegis. So anyway guys, pakikilala ko muna, quick rundown, SGD Omega. Si Hit using the Jawhead, Kenji using the Angela, Haji sinama para sa kanyang Claude, Hayes using the Atlas, and Toshi para sa kanyang Uranus. For the right side naman, we have Geek Fam PH, Kurt Easy para kay Granger, why not for Kufra, si KTD dito para sa Valier, May for Chu, Exort naman dito sa ating Esmeralda. Nako, eto paring Prof B. Katulad pa rin kanina, early on in the game, walang aggression na nagaganap. Kanya-kanyang kuha ng buffs sa side minions. Etong river camp natin, wala masyadong aggression. Palagay mo bakit? Hindi ko nag-iingat. May part sa akin nag-iingat or may sindak Hindi lang, alam mo yun,
Mas nag-iingat sila sa sitwasyon na nangyari kanina from the game number 1. Pero look at this. Mainit na naman ang Geek Fam from the bottom lane. Kinukuha nila yung weak lane dito pero very aggressive si Hit. Sabi niya sa Torre, malalabasin kita. Kung sa atin ngayon, quarantine, hindi pwede lumabas. Ito naman, dinadakip para ilas. Bawal pumasok. Oo. Kung lumabas ka doon, namatay siya. Kumbaga yung SGD sila yung corona, hinila palabas ng bahay yung Chu. Kaya kailangan mag-ingat dito. Kailangan mag-ingat dito ng Geek Fam. Look at that. Isa sa pinapakita ng Geek Fam, medyo papantayan muna natin ang pagiging agresibo para makapagbigay ng space or mabaling yung pansin dito ng SG Omega sa ibang linya. Balance sila eh. They're trying to balance. Nakikipag 1v1 dito ang Uranus versus Esmeralda sa bottom, di ba? So, ganun yung gusto nilang matchup dito na wala mo nang rotate dito sa bottom. And minamama ni Exert doing a great job. Doing a great job dito si Exert. Uy. Kasi actually nag-usapan natin kanina, di ba? Na Esmeralda can actually counter early on in the game etong si Uranus. And bukod dyan, ayan, actually nasagot ng Geek Fam yung problema nila kanina sa Uranus, no, na kapag Esmeralda sila ngayon. Pero, yung pinag-usapan natin kanina during yung panelist time, nag-usap tayong dalawa, how about Claude, di ba? Kasi Claude, one of the reasons bakit sila natalo on the first game. Oo, yun ang kailangan humuli. Which is, yan ang magiging trabaho dito ng isang show, I think. Diba? So kung sakaling ma-burn dito ni Claude using Purify against Kufra, dapat laging ready. Okay, dapat laging ready si Cho para i-burst in pick off that is specific here, which is si Claude. Yun ang magiging susi eh. So ang pressure dito is nasa Cho talaga as of now. So kailangan nilang kailangan ng Chu na mabantayan maigi itong Claude. Pero nung nakita naman natin, Prof, yung Chu pa. Yung Chu ang nayari doon sa top lane kanina. Yun nga eh. Sinama pa dito si Cho. Pero tuloy pa rin ang ating bakbakan. Nagkaroon ng exception daw. May lumabas na noon pero tuloy pa rin dito. Look at that guys. Curtizy trying to get some farm against SGD Omega. Nakabantay na naman dito si paring Why Not. Talaga namang bantay na pero here comes Hayes, mga kaibigan, with the Atlas screenshot. Pero Curtizy with the Detonata. Yakap! He's taken dito, Why Not still alive but will fall down as well. Curtizy nahabol pero hindi na rin itutuloy. That would be a 2 for none para trophy in favor of SGD Omega. 3-0 tayo ngayon. Ang gusto ko sa SGD na pinapakita ngayon dito, Max, is very aggressive sila na palabas na kasi yung turtle eh. So the moment na may malapit na countdown, umpisa na agad natin. Clash in. Wag na natin hintayin na, kasi pag lumabas turtle, poporma, di ba? Yan ang gagawin natin. Forma agad natin sila. Kung maka-pick off tayo, makakuha tayo ng 2-3 kills, that's easy item. Na pwede nilang mabili right after lumabas ang turtle dito. And tinamo naman very aggressive SGD Omega, clearing or zoning out all the potential entry dito ng Geek Fam para sa turtle. Kumbaga sabi nila, amin tong turtle, hindi nyo to makukuha. Diyan kayo o kayo yung kukunin namin kung ayaw ninyong ibigay to sa amin. Exactly. Ganon sila katende. 3-0 ang ating score. Around magfo 4 minutes pa lang. Lumalamang na dito ng like around 1,523.2 yung SGD Omega. Yun ang gusto ko. Yan ang tagal kong inintay. Pero here the bot side, Esmeralda, minamama. Yung tropa natin na si Reyno sa wala nang magagawa yun kung hindi mag-back. Painantay ko yung paring trophy, yung mathematician na... Siyempre. Matics yan. Whoop, tamang buwelo na naman dito. Si paring Why Not, pero BMI lang. Purify with the BMI out ang sagot sa simpleng galawan na pinapakita ng Geek Fam na mga problema sila on how to catch dito ang isang Claude. Yes, tama ka dyan. Pero here on the top lane ako, namataan sila yung paring Heath. Heath will instead run away kesa pumalag sila dahil alam nila medyo kayang sumabay, especially with the Valier. Kapag nakapagbato to kasi ng skills niya, lalo na yung skill 1 niya, unlimited na yan. Mahihirapan sila with the stance. Exactly. Nakita natin yung items kanina, Max. Wala pa naman core item pero going for the Demon Hunter. Demon Hunter ata itong Claude. Ayan, very aggressive naman dito si Heat. Going in. Pag nakikita ko yung Johead ni Heat dito, nagbubukay kamay.
nakakatakot! And an RKO, wala talaga. Hindi ako nagtitipid dito, sabi ni Hayes. Ano naman? Palag-palag lang. Kung hindi ka mahuli ngayon, mamaya sisiguraduhin kong mahuhuli kita. Siguro, I think, ginagawa dito ni Hayes, so binabasa niya kung paano yung magiging reaksyon nung kalaban sa mga ginagawa niya. Speaking of pinabasa, nahuli na rito si Carl Easy. Actually, si Kurt Easy sa mid ang nahuli, mga kaibigan. Another one for SGD Omega. I-additional nyo pa yung first tier turret sa mid. The Battle of Z pala to. Oo, grabe. GZ tsaka Kurt Easy. Easy. Sino mas mahuzi? Dito, si May. Habol, Obi-Wan sa top lane. Pinipilit tumakbo. Hindi mo ba't yung sumpo? Pare, bro. And that would be another kill for Paring Heave, mga kaibigan. And now the turtle is also being taken by SGD Omega 5-0. At magkano yung gold lead natin, Paring Rocky? Ang gold lead natin, 3,842. Yun. Eh, 42! Oo, 42! Eto na. 5-0 ang score. Objective, lamang sa lahat ng, kumbaga lahat ng angulo eh. Lamang dito ang SGD Omega objectives, gold, Lahat. map control. Kailangan dahan-dahanin ng Geek Fam dito makabalik. Dahan-dahanin na may pressure against sa Claude. Pero Diba? speak of Ay, dahan-dahan, effort dito, dahan-dahan, inahabol sa bot lane. Ako, nahila ng ultimate sa RKO, tamang base na kami from bot. Doon sa damuhan, and that would be 6-0 for SGD Omega. Naku, ano na bang nangyayari sa Geek Fam PH? Ayun na, tamang baby bounce symbol dito against Heat. Hindi nila mahuli. Even that Jawhead Oo. delegates na dito ang side ng Geek Fam. Now, alam na ang position dito. Hayes, very aggressive. Napapalibutan. The sandwich method is real. Tamang check na CK dito. Medyo pulado dito. Tamang bola-bola na naman ba? Way of the Dragon! Nahuli din sa wakas. Pero unstoppable force ang dito na yung ating Jawhead. Kinapos, di naman, pumekto sa kanto. Pero sa taas, why not dito? Pinipilit bumalik. Eto na, umiistra na. May tatamaan ba? Tinamaan dito. Si Paring Hayes, pero hindi na nila itutuloy. Exort, medyo kinabahan ng konti against Heath. Pero instead of Heath, Kenji, very low on HP. But Exort will not try to go there. Ayaw niyang madagdagan pa yung kill ng kalaban kung sakasakali. Oo nga, hindi na kailangan. Naku po. Delegates sa dito ang Geek Fam. Hindi nila nape-pressure ang isang Claude. Hindi nila nakukuha yung mga gusto nila dapat kuhain dito. Kailangan, tingin ko, mag-step up ng isang maigi agad si Exort sa panahon na to eh. Kasi alam na natin, kaya pumalag later on eh. Oo, tama ka dyan, Paring Bro. Because Ang tanong- ang nangyayari eh. Ang tanong Yes, dito, tuloy mo. pag the moment na kaya nyo ng pumalag, what more pa si Hadjisi na hindi nyo nape-pressure? Tama ka dyan. Ganun eh, yun ang nakakatakot dun eh. Tignan mo, ang saya lang ni Hadjisi mag-farm dito. Ang bilis eh, ang bilis na mag-farm. Tapos, look at Hayes doing a great job. Ang layo nung zone niya. Diba? Dalawang Iba pa- palapag eh. Iba pa rin kasi talagang Atlas, especially right now, na buff pa yung armor increase niyan. Kaya talagang sobrang unat during the team fights, Paring Robin yan. Look at the, yung item dito ni Uranus. Enchanted Talisman. The cooldown is real. O, ko kasi yan eh. Tapos yung support emblem na papera. Tama. So, talagang aggressive, ka lang, every time makakita ka ng hero, i-skilla mo, money, easy money. Easy money. Pero yung about Toshi, 2v1 Exort, and why not? Pero with the follow-up Who's knocking? coming from Haji, si mga kaibigan, mapipilitan talaga umuwi yung Geek Fam PH. Though nandito na yung buong team nila, tamang pakiramdaman lang kasi hindi nila kaya talaga. Pero here comes Heath. Hinagis dito si Valir. Sinagkasaan, mga kaibigan, and here comes RKO. That would be 2 kills for SCD Omega. Hindi pa sila tapos dito. Exort! Pero low on HP. Hinaharap. Hinaharap dito, mga kaibigan. Why not? RCT with a free hit. And that would be another triple kill for the Claude, mga kaibigan. 4 for none in favor of SGD Omega. Napako sa unong Geek Fam. Wala pa tayo nagiging sagot. Now, ito na si Haji. Kumakatok na ang San SGD Omega. Kahit tayo mo pagbuksan ng pinto, pinuwersa na. And Way of the Dragon with the alley combination from the tower power. May will fall as well. Kapalit naman ni Haji. At that's a good thing na ma-stop muna panandalian si Haji. Masyado na siyang dumidire-diretso eh. Maigi na nabigyan ng preno yung pagtaba niya rito. Hindi kasi Actually, pwede lumiko eh. Oo. Ang linis nung galaw na ginawa doon ni May. Isipin mo, ang daming magkakadikit pero still, kulot yung nasipa niya during that, team fight. Tama. Iba ang pinapakita dito. Now, 13-2.
still delikado pa rin ang side ng Geek Fam dito. Objective, Max, tinan mo. 5-1. Ang layo na naman. Layo na naman. Kanina, if I can remember, wala silang nabasag, no? Oh, wala sila nabasag yata kanina. Nakakakuha Wala sila nga. hindi sila nakakuha ng ganong kagandang kill. Hindi rin sila nakakabasag. Ano sa tingin mo yung parang comeback potential ng FAM sa ganitong situation? Minion waves, tsaka pagpitas na lang siguro yung pinaka-main potential nila. Pero here comes Ace na naman sa top lane with the follow-up. Papipilitan tumakbo, why not naiwan sa likod? Pero here comes the Blazing Duet coming from Claude dun sa harapan. Walang tinamaan dito. Si Esmeralda, Claude is still alive. Delikado ngayon ang kalagayan ng Geek Fam PH. Si KTD ang namatay. Pero Why not? susunod na rito mga kaibigan. Hayes will take the kill instead. Lord is now being taken by SGD Omega, paring Prof B. Pag mayroong gustong i-pick off ang SGD Omega, gagawin nila. Pag mayroon silang gustong kuning objective, ganun nila ka-free na kukuha dito. It's all about SGD Omega show as of now. Like around 11 minutes of the game. Look at that. Tamang hold na naman. Mai-ista na ata dito. Si May. Support kapalit a fighter. I don't think that's a good exchange. Plus may Lord pa. Racing Duet! Duet binigla! Dinagis pa dito si Esmeralda. Nako, 4 na naman ang nawala pero why not with follow-up bouncing ball pala yun. Pero here comes Toshi. Toshi tinatangkin na lang yung Ayan Tore na. para trophy dito RKO! RKO sa mukha and that would be a wipeout mga kaibigan for SGD Omega. Pero paring Profi, mukhang dito na nga nagtatapos ang laban. SGD Omega ang nagwagi sa ating laban. That's a clean 2-0 lead for the side of SGD Omega. Napansin mo, natuwa ko doon sa combo dito ng SGD Omega. Hindi na bumababa sa ere. Pag ejector, parang sinasalo ni Atlas, ina-RKO sa ere. Diretso RKO pababa. So pagbaba mo, wala na. Finish ka na. Finish na. Pag binato, eto na, ilista mo na. 320 ang ating score. Wala talaga tayo nakita ang sagot for the side. Tignan mo yung, tignan mo parang Prof, yung gold ni Hajizi dito, no? 10,000 compared dito kay Kurt TZ na 6,600 lang. Napakalaki ng lamang. Ito aside dyan, tingnan mo, Kurt TZ versus Angela Kenji. Look at the farm. Dikit, lamang pa nga si Kenji dito. That's a support. Yes. Only show na sobrang dominante ng SGD kanina sa laban nila na walang naging sagot ang Geek Fam. I can't say na na talo sa draft. Mas agresibo tsaka mas nag-work ang rotation lang talaga ng SGD Omega against Geek Fam. Hindi gumana yung 1v1 na ginawa nila dun sa baba na para makontra ba nung Esmeralda yung Uranus. Hindi gumana during the late game na. Oo, hindi masyado nag-payoff. Though medyo na-hold di ba? Medyo na-hold pero still, it's all about SGD. And yun, mga kaibigan, nasaksihan natin na napakagandang laban ng SGD at ang Geek Fam. Pero ngayon, ibabalik na namin kayo sa nagpopogian at napakaganda nating panelist. Kuya Rob, take it away. Thank you so much, Prof B and Baymax. Konti na lang maniniwala na kami dito nila Chantel and Nomad sa nagpopogian at nagagandahan. Pero why not? Pero speaking of why not, kamusta ang naging laban dito? Let's start with you, Chantel. SGD Omega, kaya sinabi natin, yung kanilang lineup is talagang meant for a Claude. Mid laner, lahat ng gold sa kanya. Yung kanyang spell na Avarice, tama yung sinabi niya Prof B kanina, gold, tas naka-enchanted talisman lang siya. Skill gold. So, kahit nakamas siya, hindi siya magiging mahirap. Kumbaga may sarili siyang buhay. Tapos hindi siya magiging harang dun sa Claude. For Geek Fam, medyo kinulang lang din. Gaya na sinabi natin, ang Claude kasi malikot. Ang Granger medyo kailangan maganda yung positioning niya. Hindi siya makakapalikot. So, yun yung medyo naging problema, damage per se for these two marksmen. All throughout the game, kumbaga, yes, mas nakabasa ngayon dito ang Geek Fam compare nung game number 1. Pero para sa akin, mas flawless tong naging laro ng SGD Omega going game number 2. What are the key factors dito, Nomad? I mean, what actually gone wrong dito sa Geek Fam? Is it really the Claude ba? Or talagang all throughout the game talaga execution and rotation, sobrang lamang ng SGD Omega? Ito yung nakikita ko kasi sa Geek Fam, there's nothing wrong about their draft. They were playing the right way in terms of how they're playing the heroes.
Pero sobrang outclass talaga sila ng SGD Omega. Especially in terms of rotations. SGD Omega was on the spot na every time na magro-rotate sila, they make sure they get objectives, they get kills. And as soon as they get kills, they get objectives. And they pressure Geek Fam all across the map. Kaya wala talaga magagawa Geek Fam sa laban na to. Oo, no? Sa communication-wise, like what sabi nga ng mga casters natin, si Hit, whenever pumasok sa yung ejector, kumbaga hindi ka na aalis sa sa airborne. Kasi pag bato sa ni Hit, nandoon palagi si Haze. Tapos may part pa nung pinaka-final clash, sobrang nahiwalay nila si Wynot doon sa may upper left ng map. Tapos habang binubugbog yung pinaka-backline ng Geek Fam. Pero ito, still, MVP of the match. Pero kung katatanungin kita, Chantel, who is gonna be the key factor for Haji to get the MVP? Yung Atlas. Kasi ang ganda ng pasok niya talaga. Gaya ng sinabi natin, pagka after na ejector hit, naka-ready siya with that fatal link. So hindi nakakaalis yung mga nahuhuli dito. So nagkakaroon ng synchronization of effects. Synchronization of skill. So ang nagiging dito for SGD Omega yung Atlas. Pero hindi naman natin pero the way Haji uses the Claude, alam mo yung Geek Fam, pinipilit siyang pasukin. Well, he has actually Purify, pero sabihin na natin, yung Cho kasi isa sa pinaka-main na target niya definitely gonna be the Claude. Pero the way Haji uses the BMI, it makes it harder and harder. Given meron pa silang Kufra, what do you think? Ang ganda na pinakita dito na SCD, if kung nandun ka if you're Geek Fam shoe ngayon, Nomad, ano ang magiging mindset mo dito after this game? Mindset ko dito, pick up from where they left off. Kasi ang ganda naman, may spotlight kasi ng rotation na magagawa ang Geek Fam. Kaya nila mag-rotate, kaya nilang mag-secure ng objectives. Pero nawawala sila dahil sa kalaban nila. I feel like kailangan nila mag-focus on themselves, more on how they're focusing on their opponents. Definitely.